Praise the Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngitian po ninyo inyong mga katabi kahit di nyo masyadong type at sabihin, I'm blessed to have you today. Nako, binabati ko yung aming mga players dyan. Yan, tayo naman kayo boys. Nagwagwapuhan yung ating mga players. Sige, tayo kayo. Kumaway lang kayo. Sige, tayo. Ayan. Hindi ka kasali tong, hindi ka player. Purihin ang Panginoon. Thank you, Jesus. We are in our new series. Nandito po tayo sa unang araw ng Marso. And so we are gonna have our communion later. But we are in a new series. At ang series po natin ngayon ay patungkol sa pagsuko. Maraming iba-ibang klase ng pagsuko, hindi ba? Gaya ng pagka natutukan ka ng barel ng hold-upper, talagang susuko ka. At sasabihin mo, sige, sa'yo na lahat. Pero today, gusto ko pong pag-usapan natin ang isang bagay na minsan mahirap gawin. Pero sobrang life-changing naman kapag ka natutunan natin itong bagay na ito. At ang title po ng mensahe natin ngayon is Surrender the Outcome. Ay, ano na? Sino yan? Surrendering the outcome. Ano ba yung outcome? Ito po yung kalalabasan o kahihinatnan o yung pinakadulo ng ating mga plano. Aminin po natin, tayong mga tao, lalo na dito sa ating ko, marami po sa atin dito ang makaka-relate. Mahilig po tayong magplano, di ba? Marami rin naman yung mga planado daw pero hindi planado. At madami sa atin dito, yung ang dami-daming plano. Meron ng mga plinanong mga biyahe, may mga plinano na mga lakad, madaming nakaplano na sa ganitong buwan, pupunta ako dito. Meron tayong mga different plans. We even have our 5-year plan, right? May 5-year plan tayo. Yung iba, meron ng tinatawag na wedding plan kahit wala pang jowa. Pero na-visualize niya na yun. Ako, gusto ko ganito yung trahe de boda ko, be. Magpaligaw ka muna. Hindi ka ligawin. Ay, alam niyo po, isa po ako hindi po sa pagmamayabang, ligawin po ako. Inabot ko po ang edad na to, ligawin pa rin po ako hanggang ngayon. Ang bilis kong maligaw. Hindi ko alam saan dadaan. Pero ang daming plan. Like, meron ka ng baby names na plinano sa mga magiging anak mo kahit single ka pa. May Pinterest board ka na para sa dream house mo kahit yung laman ng bangko mo ay para lang sa praying for the house pa lang. Pero may dream house ka na. We all have dreams, we have goals, may mga pinagpe-pray tayo. Pero ito po ang gusto nating makita, no? Madalas yung mga prayers natin, yung mga panalangin natin, may script tayo nung kung ano yung dapat gawin ni Lord. Ang sinasabi natin sa ating panalangin, Lord, ganito ha, pag 28 years old na ako, dapat kasal na ako. Sinasabi mo kay Lord, may script ka. Dinidictate mo kay Lord yung mga plano mo at sinasabi mo sa Kanya, Lord, I pray that by 28 years old, I should be married. Lord, ang panalangin ko, by 30 years old, dapat meron na akong sarili kong bahay. And then by 35, Lord, meron na akong pagmamay-aring aking sariling negosyo. At sana, Lord, but all yung sa panahon na yan, dagdagan mo na rin, Lord, ng konting abs. Sana yung may abs rin ako mga panahon yan. But here's the truth. Ang sabi po sa Isaiah chapter 55, verses 8 to 9, For my thoughts are not your thoughts, and my ways are not your ways, says the Lord. And then he said, For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Minsan yung iniisip nating planong napakainam para sa atin, ang sabi ng Panginoon, hindi ako ganyan mag-isip, anak. Hindi ako ganyan magplano para sa iyong buhay. And what we can depend on, what can be comforting for us all is that His ways are higher than ours. Isa po sa naalala ko, when this verse has become rhema to me, and I have shared this to many people, in our journey, bilang mag-asawa, when we were praying for children, as many of you know, after my eldest, I had series of miscarriages. But the word of the Lord for us is that we are still gonna have our children.
And I was praying and I said, Lord, ito na ba yung pangako mo on the 4th miscarriage that I had? Yung pinakapanghuli kong pagbubuntis na ako'y nakunan, I was very happy with the result ng pregnancy test. But weeks later, I had massive bleeding and I brought myself to the hospital. Pagpunta ko sa hospital, ang sabi ng mga personnel sa ER, tinawagan yung aking OB. Ang sabi ng OB, I really believe that you have lost this baby again. At dahil sa dami ng dugong inagas mo, hindi mo na kailangan magparaspa, bibigyan ka na lang ng gamot, maaari kang umuwi. At doon ka na magpapahinga. Ang sabi ko pa doon sa doktor, wag mo muna akong pauwiin. Kasi mag-isa lang ako sa ospital noon. Hindi ko sinabi kay Coach Monroe because I know he'll be brokenhearted. And he was at home waiting. Kaya pag uwi ko sa bahay, dumiretso ako sa CR. Doon ako umupo at doon ako umiiyak. And then the Lord has reminded me of this verse. Because in my heart, I said, Lord, ito na eh. Ito yung sabi mong ako'y magkakaroon uli ng anak. But He said, my ways are not your ways. Yung kaparaanan mo, hindi yan ang kaparaanan ko, ang sabi ng Panginoon. Minsan, ang frustration natin, hindi dahil hindi tayo pinagpapala. Marami sa atin, pinagpapala ng lupa. Pinagpapala ng lupa. Yung frustration natin, hindi dahil sa hindi tayo pinagpapala, kundi dahil hindi ginawa ni Lord sa kaparaanan na gusto natin, doon tayo na-frustrate. And let's be honest. Gusto natin si Lord, mahal natin si Lord. Amen? Nobody will tell me at this time if I ask you, walang ni isa man dito magsasabing hindi ninyo mahal si Lord. Kaya nga kayo nandito eh. Kasi gusto nyong makarinig ng mga mensahe na alam ninyong magko-connect ng puso ninyo sa Diyos. We love the Lord, pero mas gusto natin si Lord, aminin natin ng totoo, mas gusto natin si Lord bilang parang assistant kung minsan. To assist us in everything that we dream or everything that we are planning in our lives. Sinasabi natin sa Panginoon, Lord, eto ang plano ko, i-bless mo. Yun ang ating mensahe kay Lord. When we bring our petitions to Him in prayer, we say, Lord, this is my request, bless this. Pagpalain mo to, Lord. Huwag mong baguhin yung plano ko. Huwag mong ibahin. Pagpalain mo na lang. I-bless mo ito, Lord. Sabi sa Proverbs 16 verse 9, the heart of man plans his ways, but the Lord establishes his steps. Ang Diyos pa rin ang may final say sa buhay natin. Pero ang ginagawa natin kay Lord, minsan parang grab driver. Sasabihin natin sa Kanya, Lord, dito tayo ha. Manong driver, wag mo dyan idaan. Mali ang ways. Dito tayo, mag-shortcut tayo. I know the way. At yan ang sinasabi natin sa Panginoon minsan. Alam ko ang dadaanan, Lord. Alam ko, please, Lord. Alam ko ang paano patakbuhin ang buhay ko. Dito tayo. Ang gusto ko lang, Lord, samahan mo ko at mag-provide at pagpalain mo ko. Pero yung kung paano ako pupunta dun sa destination na gusto ko, alam ko na yun, give it to me. Pero minsan si Lord, iniikot tayo. Nagde-detour. Parang naipit tayo minsan sa traffic sa EDSA. Hindi mo maintindihan kung bakit ka nandun, but later on, you realize may aksidente pala sa C5. Kaya ka napunta sa EDSA. Kaya ka pala inikot. In short, yung detour na binigay ng Panginoon sa buhay mo, hindi ka niya pinabayaan, kundi prinotektahan ka ng Panginoon. All things work together for good to those who love the Lord, ang sabi sa aklat ng Romans. Ilang beses ka na bang nag-pray, tapos hindi agad sinagot ni Lord? Ako lang. Maraming beses yung ganon, di ba? Nagpe-pray tayo, pero parang, Lord, bakit hindi dumadating yung kasagutan? Nagpe-pray ka ng promotion, halimbawa sa trabaho, Lord, promotion please. Pero ang sagot sa'yo ni Lord, hindi promotion, kundi character development. I want you to develop your character. Habang ikay sumusunod sa iyong boss, na inis ka na sa boss mo, character development, and then promotion will come. Tapos nagpe-pray ka, mga kabataan. Kaya alam niyo po yung session namin kahapon sa mga kabataan. Ang pinakabata was 10 years old. Tapos ang dami mga rock and roll to the world na naandang umaten kahapon. Talagang naka-shades pa, ang kapal ng mga kwintas. Saka gano'n, yeah.
ang mga usapan namin tungkol sa pag-ibig. Biruin yung mga kabataan na 10, 11, 12, 13, 14, ang pinag-uusapan namin, tapos mangliligaw ka kahit hindi ka naliligo. Talagang kinikilig sila, grabe naliligaw daw. Kaya minsan ang pinagpipray kahit ng kabataan, Lord, siya na ba? Siya na ba yung para sa akin? Ang sagot ni Lord sa'yo, no anak, i-block mo na. Bakit? Ba't ko i-block? Minsan akala natin delays, pero protection pala ng Panginoon sa atin. Minsan akala natin rejection, pero God is redirecting us somewhere else. Let us look into several stories today. May dalawang storya po ako na alam ko madami sa inyo ay pamilyar, but to some of you who are not familiar with the story, let's recall. At ang unang kwento po ay kwento nung tatlong kabataan, si Shadrach, si Meshach, tsaka si Abednego. Kung paano ang spellingin yung pangalan nila, problema nyo na po yun. Basta yun po ang kanilang pangalan. Si Shadrach, si Meshach, at si Abednego, they are Hebrew teenagers at that time. Mga Hebreyo po sila at ang kanilang kwento is that they were placed in this country and they were asked to bow to an idol. Pinapaluhod sila sa isang idol, sa isang Diyos-Diyosan. Pero naniniwala sila sa tunay na Diyos at ayaw nilang yumukod sa ibang Diyos. And pinaninindigan nila at ang sabi nila, sorry po, hindi po ganyan ang aming paniniwala. Hindi ho kami yuyukod sa isang Diyos na hindi namin kinikilalang Diyos. Dahil isa lang ang aming sasambihin ang tunay na Diyos. At ang sabi nung hari nung panahon na yon, ganun ba? Kung hindi kayo yuyukod dito sa aming Diyos-Diyosan, dito sa aming kinikilalang Diyos, pag hindi kayo mukod, ang sabi niya, ipapatapon namin kayo sa isang malaking oven. Kasi may isa silang ginawang malaking hurno at pinainit 7 times. Mas pinainit sa normal. Na habang nung pinapainit ng todo, kahit yung nasa malayong nag-a-adjust ng pag-init, ay nasunog yung kanyang damit. They were not inside yet, but their clothes got burned in the process of heating the entire place. At ang sabi na hari, doon kayo ipatatapon. Ang sabi ng tatlong teenagers na to, our God is able to deliver us. Yun ang kanilang paniniwala. Naniniwala kami, ang sabi ng tatlong batang Hebreyo, na ililigtas kami ng aming Diyos dyan sa pagdadalhan nyo sa amin at kami susunugin. Pero ang pinakagusto ko po sa sinabi nila, kahit hindi niya kami iligtas, hindi pa rin kami yuyukod sa inyong Diyos. Hindi nakadepende dun sa gagawin ng Panginoon na tugon sa kanilang panalangin. At ang sabi nila, even if the Lord will not deliver us, we will still not bow to your idol. Grabe yung pananampalataya ng mga batang ito, di ba? Hindi sila nagsabi na Lord, isuserve ka namin. Paglilingkuran ka namin, Lord, basta ililigtas mo kami. Kasi marami sa atin ganun, ang daming kondisyon. Lord, magsuserve ako sa'yo, pero pwede bang bigay mo sa akin muna to? Pag sinagot mo, Lord, yung prayer ko, tsaka ako magsaserve. Paano kung hindi sinagot? Ibig sabihin, hindi ka na magsaserve kay Lord. Hindi ka na mag-build ng relationship sa Kanya. Ang nakakalungkot pa yung sinabing, Lord, please, iligtas niyo po ako. Ayokong mamatay, halimbawa. At nangangako ko, Lord, pag ako'y nabuhay, pag hindi ako namatay sa karamdamang ito, Lord, yung buhay ko, ibibigay ko sa iyo. Naalala niyo ba yung many times na ginagamit kong kwento? Nung nabangga dahil lasing, nagmotor, nabangga. At nung siya'y agaw buhay, ang sabi niya, Lord, maligtas lang ako, hindi na ako iinom at magdadrive. Ang ginawa niya nung siya'y nakaligtas, hindi na lang niya pinagsabay yung inom tsaka driving. Pero giinom pa rin at nagdadrive. Ganon tayo kay Lord. Maglilingkod, basta iligtas. Hindi yun ang sinabi ng tatlong kabataan. Ang sabi nila, kahit hindi mo kami iligtas, Lord, the way we expect, yung expectation namin ng pagliligtas mo sa amin, ano ba yung expectation, possible expectation nila na para sila ililigtas ni Lord doon, na magbabago yung isip ng hari, na hindi aapoy bigla o kung ano man. Maaaring may iba-iba silang expectation, pero ang sabi ng tatlo,
Kahit hindi mo kami iligtas, sa paraan ng expectation namin, magiging faithful pa rin kami sa'yo. Yan ang surrendered faith ng mga batang ito. And how do we apply that in our own lives? Halimbawa sa ating mga karera, in our careers, ating mga trabaho, nagtatrabaho ka ng maayos, halimbawa, ikaw ang pinaka-qualified, sa lahat ng pinaka-qualified pa doon sa loob ng opisina ninyo. Pwede mo nga palitan yung may-ari eh. Sa sobrang pagka-qualified mo. Pero iba ang na-promote. Pagka ganon ang nangyari sa'yo na ikaw ang pinakasusunod na dapat ma-promote, pero hindi ka na-promote, ang sakit. At pagka naramdaman mo yon, sa isip mo, meron ka na kagad hugot playlist na tumutugtog sa isip mo. Pero instead na magreklamo, ang sabihin mo, Lord, you are my doorkeeper. Kung hindi mo ito bubuksan para sa akin, alam ko, Panginoon, may mas bagay kang pintuan na bubuksan para sa buhay ko. Dahil ang sabi sa mga awit, no good thing does He withhold from those who walk uprightly. Hindi ipagkakait ng Panginoon sa'yo yung mga bagay na nais niyang mag-enjoy mo sa buhay mo. Hindi rejection, kundi direction. Sa relationships, halimbawa, meron kang gusto na tao. Nag-21 days prayer and fasting ka pa para sagutin ka lang nung taong to. Pero hindi ka pa rin pinili. Iba pa rin yung sinagot. Minsan, ang no na sagot ni Lord sa'yo is, thank me later pala. Magpapasalamat ka. Dahil later on you realize, my gosh, buti na lang. Hindi ako sinagot. May putok pala yun. At kung ano-ano pa. Kaya sabi niya, di ba, sa kanyang talata, sa Jeremiah, for I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Ayun ang plano ni Lord. Pagpalain ka, hindi ka para saktan. Plans to give you a hope and a future. Kaya ito ang hamon sa atin, we surrender the outcome. We surrender yung kahihinatnan ng ating mga plano. Hindi mo kailangan i-force ang tao para piliin ka. Kung para sa'yo, hindi mo kailangan habulin. Sana yung mga natin dyan, parang, kung para sa'yo, hindi mo kailangan habulin. Sa problema, halimbawa, nagkaroon ka ng sakit, may financial pressure ka, meron kang family issue, minsan hindi ka dineliver ni Lord mula dun sa apoy. Dahil ang ginawa niya, dinala ka pa rin sa apoy, gaya ng 3 bata. Yung 3 teenager, pinasok pa rin sila doon sa, kuweba o hurno. Doon sila dinala na pinainit ng husto. They were brought there. And then yung mga nagdala doon sa kanila, ang sabi, ilan ba yung nilagay nating bata roon? 3. Pero ang nakita nila, bakit 4 yung taong naglalakad tapos hindi sila nasusunog? Mapapansin mo that even if God did not take away the fire in your life, He allowed you to go through the fire, but He was with you in the fire. Sinamahan ka ng Panginoon sa gitna ng apoy at meron ka pa rin kapayapaan. Sabi sa talata, you will walk through the fire and you shall not be burned, nor shall the flames scorch you. At yun ang nangyari dun sa 3 batang ito. Natapos yung kanilang paglalakad doon kasama ang Panginoon, and then when they went out, kahit yung mga damit nila hindi nag-amoy usok whatsoever. Because sometimes God doesn't remove you from the fire or remove the fire from you, but He joins you in it. We will be comforted in the words that He said, I will not leave you nor forsake you. Kaya pakawalan niyo po yung paghawak ng mahigpit sa inyong mga manibela and allow God to steer the wheel of your life. Meron pa hong kwento. Pangalawang kwento ay ang kwento ni Pablo. May kwento si Pablo sa Biblia na nasa barko siya at merong malaking bagyo na sila'y dinaanan and they don't have control of the storm. Alam niyo ang ginawa nila nung time na lulubog ang kanilang barko, tinanggal nila yung mga sails. Ano ba yung Tagalog ng sails? Mga layag. Tinanggal nila yung mga layag
In short, they surrendered. Kasi may mga storm sa buhay na hindi mo kayang kontrolin. Pag dumaan ka sa pagsubok, dumaan ka sa unos, ang kadalasang default natin bilang isang tao, Lord, I want to be in control. Kaya ko tong masolusyonan. Kaya ko tong gawa ng paraan. Kaya ikot yung ulo natin. Saan ako uutang? Sinong Bombay pa ba dito ang hindi ko nalalapitan? Sa Merly, madami. Alam niyo ang mga naghaharing uri sa Merly Homes, Cornerstone at ang mga Bombay. Bukod sa mga may-ari ng Merly Homes. Nandun sila lahat. Huwag niyo sabihin ako nag-tip sa inyo. Doon kayo utang. Nandun sila. Tapos may lending doon. Kasi gusto nating maging in control. Takot na takot tayo kapag hindi natin alam kung anong gagawin. Pero aminin natin o hindi, may mga pagsubok, may bagyo, may unos sa buhay natin na hindi mo kayang kontrolin. And the more you fight it, the more kang napapagod. The more kang manghihina. Kaya sabi ni Lord sa kanyang talata, cast your burdens upon me. He shall sustain you. Ibigay mo ang lahat ng iyong bigatin. Bakit pinipilit mong ipasan yung ang bigat-bigat? Ang bigat nga. Ibigay mo kay Lord. At some point, you have to say to God, Lord, ikaw na. Hindi yung sinasabi na Boy Abunda na, ikaw na. Kundi sinasabi mo sa kanya, Lord, ikaw na. Sige po, sa inyo na po ito lahat. Hindi ibig sabihin na nag-give up ka. Hindi giving up, but giving it over to God. Magkaiba po yun. Yung parang sumusuko ka na lang dahil alam mong ayaw mo na. Hindi po ganun ang gusto ng Panginoon. Ang gusto po niya, ibigay natin sa Kanya. Isuko natin sa Kanya. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kasi hindi naman talaga natin kayang unawain ang mga bagay-bagay. Sabi nga sa isang talata, you intended to harm me. Sabi niya sa kaaway, the enemy intended to harm me, but God intended it for my good. Akala ng kaaway ako'y masisira sa mga pagsubok na to. Akala niya ako'y mababaliw sa gitna ng mga pagsubok, but God intended it for my good. Parang pag nagpunta ka sa, sino dito mahilig sa Vikings? Ganyan, yung mga eat all you can. Ako kasi, hindi ako masyado. Kasi nalilito ko. Tapos tayo ka ng tayo. Kaya pagka balik mo, gutom ka na ulit. Kaya lang nakakapagod, ikot na naman. Pero ito sa mga mahilig sa buffet, may gusto kang like kunwari pumunta ka sa Vikings, ang pinakamabilis maubos doon, tempura. Calamares, tempura. Ang haba ng pila doon hanggang Quiapo. Tapos tuwing pupunta ka doon, ubos na naman. Bad trip. Pag ikot mo, babalik ka, wala na ulit. Nagpiprito na naman sila. Tapos sasabihin sa inyo, mamaya na po, para bang, ikaw kuya, hindi sa'yo yan kung makasabi ka sa akin. Kasi parang tuwing balik mo, naunahan ka, tapos kalalagay pa lang, yung nauna sa pila mo, grabe kinuha lahat. Parang gusto mo sabihin, mamigay ka, kanina pa rin ako ikot ng ikot dito. Kaya naiinis ka na wala na, pero pag lipat mo dun sa kabilang station, may nakita ka, may mas masarap pala dun. Pero kung nagstay ka dun sa station ng tempura, you will still have an empty tray. You will still have an empty plate. Gutom ka pa rin at patuloy ka pa lang din maghihintay. Gusto minsan ni Lord sa buhay natin, may kukunin siya sa harap mo, hindi para gutumin ka, kundi para dalhin ka sa mas masarap na station. May mas malaking blessing. Alam niyo yung real issue po dito? Trust. Pagtitiwala. Kaya ang totoong tanong, do you really trust God or do you just trust your own plan? Minsan kasi feeling natin mas matalino tayo kay Lord. Kaya dinibigyan natin siya ng utos ng kung anong gusto nating mangyari sa buhay natin. Pero hindi naman pala yun ang nakikita ng Panginoon na pinakamainam. And He knows what's best because He's the one who has created us.
Mas madaling magtiwala sa atin, sa mga plano natin, mas madaling magtiwala sa mga naririnig natin, sa mga sinasabi natin kapag pabor sa atin yung ating mga naririnig. Tama? Kaya nga mas gusto nating samahan yung mga taong hindi basag trip. Kasi yung ibang pagkinwentuhan mo, alam mo ba, ganito sana yung plano ko. Pag ang sabi sa'yo, sister, hinay-hinay ha, huwag mo munang sugalan yan kasi parang alanganin ka dyan. Sasabihin mo, ayoko nang kausap to. Hindi man lang ako na-encourage. Tapos ang gusto mo laging samahan, uy, alam mo ba, kasi nililigawan ako nung ano eh. Sasabihin sa'yo, okay lang yun, kahit may asawa na yun, di naman malalaman. Ay nako, for sure close kayo nun. Gusto mo yun. Kasi parang merong nag-a-agree kahit mali yung iyong ginagawa. Kasi mas gusto nating magtiwala sa ganun kapag pabor sa atin. Pero kapag hindi, kapag may delays, kapag may detour, kapag may disappointment, doon lumalabas yung totoong faith natin. Blessed is the one who trusts in the Lord and whose confidence is in the Lord. Kaya ngayong araw po, gusto kong tanungin kayo, ano yung outcome na pilit mong kinokontrol? Ano yung pinakaplano, yung pinakadulo na gusto mo, yun ang mangyari sa buhay mo? Sa relationship ba yan? Sa timeline? Sa iyong career? Yung prayer na matagal mo nang hinihintay? Pagod ka na kakaisip, kaka-analyze, kaka-compute, paanong pagdudugtungin lahat ng sweldo mo? Dahil hindi pa man dumadating yung sweldo mo, naubos mo na yung pang 3 buwan. Maybe it's time to surrender. Amen? And this is our prayer today, that we will come before the Lord and say, Lord, I will do my best to trust you, and I will remain faithful. I will keep doing what I believe I need to do. Kasi hindi naman sinasabing hindi ka nakikilos. You are still going to make your role appropriate. Meron ka pa rin gagawin. Pero, ang sinasabi mo sa Panginoon, the outcome, Lord, is yours. Kung anong kahihinatnan nito, Panginoon, pinagkakatiwala ko sa iyo. I'm committing my work to you so that my plans will be established. Dahil ito ang pangako ng Panginoon sa atin. When you surrender the outcome to Him, you don't lose control. Hindi yun dahil wala ka ng control, kaya sinusuko mo ang mga plano mo sa Kanya. What you're doing actually is transferring your plans to the hands of someone who is greater than you. Someone who has the capacity to bless the plans and the things that you have in mind for your future. Maaari yung iba sa inyo, you feel that you are in the fire, gaya ni Shadrach, Meshach, and Abednego. But what we can understand, what can be comforting to us, is that God controls the thermostat. Siya ang nagsasabi hanggang saan lang na init ng apoy ang iyong kakayanin. Kasi hindi ka niya idadaan sa pagsubok ng higit sa kakayanin mo na ikasisira mo. At ang sabi niya sa kanyang salita, bibigyan kanya ng kaparaanan para mapagtagumpayan ano man iyong pagsubok. You feel you are in a storm? Good news, God controls the wind. Nakita mo ang pintuan sa iyong buhay ay sarado. God controls the doors too. Kaya ngayon po, our challenge is if we are going to stop striving. We will stop forcing things to happen. We will stop manipulating. Even people or circumstances or anything around us, you stop manipulating them and trust God to do what only He can do in your life. You be still and know that He is the Lord. I would like to ask everyone to stand. Before, we will distribute the elements in a short while, but before that, I want us to reflect on this and say, Lord, kahit hindi mo gawin sa paraan ko, gusto kong magtiwala sa iyo.
Kahit hindi sa kaparaanan, sa timeline na gusto ko, Lord, ipagkakatiwala ko ito sa iyo. Ibibigay ko ito sa iyo, Panginoon. Kahit hindi mo gawin sa paraan ko, and one day, you will look back in your life and say, Lord, thank you Kasi ginawa mo yung alam mong pinakamainam para sa akin. Kasi kung sinunod mo pala yung mga suggestions ko, pariwara pala ang buhay ko. Hindi ko na alam anong mangyayari sa akin. Thank you, Lord, kasi hindi mo sinunod yung plano ko. Mas maganda pala ang plano mo sa buhay ko. Before we receive the elements of communion, can we sing this song? Thank you, Jesus. Let's flash the lyrics. Let's sing this song. At ang panalangin natin, katagpuin tayo ng Panginoon ngayon. Wherever you are, that God meets you, that you can trust His plans in your life. You surrender and let go. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. You can ask the leaders to distribute the elements of communion. At tayo po ay magko-communion. And as we celebrate this holy sacrament, makikita po natin sa pag-alala sa banal na sakramentong ito na mismong ang kanyang anak na si Jesus sinuko yung kanyang karapatan. Sinuko ang kanyang buhay. And He allowed Himself to be beaten on the cross and to die for us. Wala pong ni isa sa atin ang makakagawa na magsasabing, sige, volunteer ko yung sarili ko. Tatanggapin ko lahat ng latay para sa hindi ko namang kasalanan. Ipaglalaban natin yung ating sariling karapatan, hindi ba? And we say, when there are accusations against us, when there are accusations, we say, that's not true. And I will fight for what is right. I will fight for my right. Pero alam niyo pong sabi ng Panginoong Jesus dun sa krus ng Kalbaryo,
Ang sabi niya sa kanyang tatay, ang Diyos amang nasa langit, Lord, not my will, but yours be done. And as we have this communion today, I pray that this is what we can tell the Lord too. Lord, not my will. Hindi po yung kalooban ko, hindi lang yung gusto ko, hindi lang yung mga plano ko, kundi Lord, yung plano mo, yung kalooban mo, yung kagustuhan mo, ang siyang masunod sa buhay ko. Maybe surrender doesn't look like strength to the world. Maybe sa mundo, pag sinuko mo sa Panginoon yung mga plano mo, para kang nawawala ng control sa life mo. It's like counted as loss. And it's like you're stepping into the unknown. Pero alam niyo, sa kingdom ni Lord, surrender is not weakness, it is trust. And trust is the language of real faith. Dahil ang goal po ng ating pananampalataya ay hindi kontrolin yung outcome, yung kahihinatnan. Hindi mo rin kailangang malaman yung paano. Hindi mo kailangang makita kung kailan. Ang kailangan mo lang pagtiwalaan ay kung sino ang nakakaalam. You have to trust Him and say, Lord, I don't know, hindi pa ako nakarating kung saan mo ako dadalhin. Hindi ko alam yung ruta, but Lord, I trust You. At pag tututunan mong bitawan yung outcome, doon mo mararanasan yung kapayapaan na hindi nakabase sa resulta, kundi nakabase kung sino yung tunay na kapayapaan sa atin. And so we will have our communion today. And as we take this communion, we will identify things in our life that you are trying to control. Ano yung sinusubukan mong kontrolin sa buhay mo? Timeline? May decision ka ba sa buhay mo? O yung future mo? The future that the future that refuse to follow yung schedule that you have in your mind. At every time na parang hindi naka-align yung mga schedule sa buhay mo, parang Lord, hindi naman umaakma. Ganitong edad na ako, hindi pa rin nangyayari yung mga plano ko at pangako mo sa buhay ko. Every time it happens, naaalala mo to, anxiety comes in your life. And every time there's anxiety, fear whispers in your ears. And every time, there's an urge for you to manipulate again the result. Manipulate the situation. And as we partake of this communion today, we will let go. We will let go. Let me read the text in Corinthians. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Lord, as we remember what You have done on the cross for us, as we partake this bread, Lord, we release to You daily. We release to You, Lord, yung mga bagay na pinipilit namin magkaroon ng control. When we feel tempted to grab the steering wheel again, remind us, Lord, that You have better things for us. Lord, we will stop asking when the things are gonna happen. But we will start asking, Lord, how can we trust You today? Because You are a trustworthy God. And we thank You that Your Son, Jesus Himself, gave up His life because He trusts Your plan, not just for Him as Your Son, but for us, Your adopted children. Salamat sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Panginoong Jesus, salamat. Inako Mo ang aming mga kasalanan. Salamat na kaya naming pagtiwalaan ang Diyos Ama dahil pinagkatiwalaan Mo siya ng iyong buong buhay para sa amin. Thank You, Lord, for the prayers that You did not answer,
The prayers, Lord, that you answered with weight, and the many prayers, Lord, that you have answered for us. Your ways are better. In Jesus' name, let's partake of the bread. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." And before we partake of the symbol of the blood of Jesus, ang sabi po doon sa talata, bago natin pagsaluhan yung katawan at dugo ni Kristo, we also come before Him in humility, ask for forgiveness sa ating mga pagkakasala, at patawarin yung mga nagkasala sa atin. And so, Lord, before we partake of this cup, we ask, Lord, for forgiveness. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming katigasan ng aming mga ulo. Patawarin mo kami, Lord, sa napakarami naming pagkukulang at pagkakasala sa iyo. Lord, sorry na pinipilit namin ang aming mga gusto sa maraming pagkakataon sa aming mga buhay. Patawarin mo kami, Lord, kung madaming pagkakataon, akala namin mas matalino kami sa iyo, mas alam namin ang gagawin, kaya ayaw namin pagtiwalaan yung plano mo sa buhay namin. But Lord, as we partake this, we also release our forgiveness to those who have hurt us. And we release control of everything that we are trying to control in our lives to you. Thank you, God, that we are ready to surrender our dreams, but also the outcome. Lord, we trust you more than we trust our plan. And we thank you for the blood of Jesus. We also remember, Lord, those who are sick. We remember Edad. We release your healing to him in Jesus' name. We thank you, Lord, for those who need healing, that they are receiving it in Jesus' name. Thank you, Lord, that you are stabilizing blood pressure. Thank you that you are healing those who have high blood sugar reading. Lord, thank you that you're giving healing, Lord, to those who are having difficulty because of their arthritis. Lord, palakasin mo ang baga ng mga tao, Panginoon. Lord, kagalingan sa sino mang may cancer sa pangalan ni Jesus. Lord, you said in your word, we can come to you boldly in your throne of mercy and ask, God, ask and knock, and it shall be given to us. And so, Lord, we declare and claim healing in Jesus' name. Thank you, God. Every cancer cell be broken in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Every heart failure to be converted into strengthened hearts in Jesus' name. Clear eyesight, strong bones, healthy body, divine health be our portion in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong kapangyarihan sa amin. Dahil sa kapangyarihan ng iyong banal na dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo, we thank you, God. We bless you in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Let's lift our hands as an act of surrender to God today. Lord, sa pagtaas ng aming mga kamay, ito'y tanda ng aming pagsuko sa iyo. We let go. Lord, sinusuko namin sa iyo. Sa iyo po ito. Tulungan mo kaming patuloy na magtiwala sa iyo. We bless you, Lord. We love you. We love you, Lord Jesus. The Lord bless you and the Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you His peace both now and forevermore. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. God bless you, everyone.